Nangyari ang kwentong ito sa isang probinsya ng Samar, kabisera ng Catbalogan. Sinasabing konektado ang isla ng Leyte mula sa tulay ng San Juanico Bridge. Ngunit noong 1735, ang Samar at Leyte ay pinaghiwalay mula sa Cebu at idineklarang isang probinsya kasama ang Carigara. Ako ang tatapos sa nasimulan ng aking ama. Hindi ako matatakot kahit sino pa ang humarang sa akin. Sambit ni Pepe sa isang matanda na nakita sa isang lugar kung saan alam din ito ang tungkol sa mga mutya at anting-anting. Mula sa mga karga na dala ay hindi rin iba dito ang taglay na hawak niyang mutya. Hawak ni Pepe ang pangil ng kidlat at sinasabing ito ay may taglay ng pangkalahatan. Taong 1998, walang eksaktong buwan, nang pumanaw ang kanyang ina. Kasagsagan pa ng paglabas ng mga aswang noong mga panahong iyon, habang nakikipaglaban ang kanyang ama na isang antingero na isinalin dito ng kanyang yumaong lolo. Doon naganap ang pag-atake ng sakit nito sa puso na naging dahilan ng pagpanaw ng kanyang ina. Nag-iisa lang siyang anak ni Mang Cosme. Nasa 3 taon pa lang ang edad niya, kaya mura pa sa kanyang isipan ang lahat. Mabuti at nakapagtago siya sa ilalim ng katre nila, kaya hindi siya nakita ng mga aswang na lumulusob sa kanilang lugar. Magkagayon man ay nalabanan pa rin ito ng kanyang ama sa tulong ng pangil ng kidlat na kanyang karga. Taong kasalukuyang 2024. 36 na itong si Pepe at isang matadero sa kilalang palengke sa kanilang lugar. Mula nang manghina na ang katawan ng kanyang ama, ay isinalin na nito ang karga nitong mutya sa pamamagitan ng isang orasyon na hango pa sa isang itim na libreta. Pero hindi pa namang lubos na mahina itong si Mang Cosme. Nakakatulong pa nga ito sa palengke. Lingid sa kaalaman ng nakararami ang kanyang kakayahan. Matagal nang nakalimutan ng iba ang pagsalakay ng mga aswang noon, kaya para sa iba ay ordinaryong tao lamang silang mag-ama. Kaya hindi siya gaanong napapagod at maliksi kung kumilos ang binata dahil sa taglay niyang mutya. May kabal din ito na ibig sabihin ay makunat, kaya hindi basta-basta mapupuruhan kung sakaling tamaan ka o masaksak ka ng patalim. Kaya sinasabing pangkalahatan ang mutyang ito. Pepe, mauna ka na muna dun sa pwesto at may aayusin lang ako sandali. Wika ng kanyang ama. Tumango naman ang binata. Tanda na nauunawaan niya ang sinabi ng kanyang ama. Paglabas ng bahay ni Pepe ay may kakaiba itong naramdaman. Tila ba may nanonood sa bawat kilos niya, pero hindi niya ito pinapahalata. Nagpatuloy lang siya sa pag-alis. Nakarating na siya sa pwesto nila at nawala na din ang naramdaman niyang init sa katawan. Oy, ang aga ni Pepeng Kaliwete ah. Nasaan ang tatay mong kuba? Wika dito ni Guido. May bukol kasi sa balikat ang tatay niya at yun ang naging kantyawan tuwing nasa palengke ito. Nagpantig naman ang tenga ni Pepe dahil sa tawanan ng ilang kalalakihan. Ang iba naman ay hindi na ito pinansin
at hindi natuwa sa biro ni Guido patungkol sa kanyang tatay. Huminto ito sa paglalakad at humarap sa tumatawang si Guido. Napangisi ito na wari nanunuya pa. Lumapit dito si Pepe at biglang inundayan ng suntok ang lalaki. Bagsak ito at nawalan ng malay, kaya nawalan ng kibo ang ibang tumatawa. "Sinong kuba? Tayo!" Gigil na turan nito sa lalaking nawalan ng malay. Nag-alisan isa-isa. Ang mga lalaking kanina lang ay nakikitawa din. Nagpunta ito sa pwesto niya. Kahit pa ay pinagtitinginan siya ng ibang tao. Ang iba ay natakot. Ang iba naman ay sanay na. Ang mga nakakakilala sa binata at sa tatay niya ay hindi na pinapansin ang mga sinasabi nito. Pero dahil hindi na natiis ni Pepe ang mga banat ng lalaki, ay pinatikim na lang muna niya ito at tiyak na hindi na ito uulit pa. Pasikat na ang araw nang makarating ang tatay niya sa pwesto. Hawak ni Pepe ang malaking kutsilyo na kung karne lang ng manok ang tatagain, ay tiyak na madudurog ang lahat, pati ang mga buto nito. "Pepe, ano yung nabalitaan ko na nakipag-away ka daw? Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mo nang pinapatulan ng mga yan. Kulang lang sa arugayang mga yan." Sabi ni Mang Cosme sa kanyang anak. "Mamimihasa tay, kaya dapat pinapatikim." Sagot dito ni Pepe. "O siya, sige na, tapos ka na pala dito. Nagdala pa naman ako ng pagkain mo." Wika ni Manong Cosme. Hindi na tay. Sa bahay na lang. Tsaka dapat di na kayo sumunod pa dito. Maayos naman yung kita ngayon dahil maaga akong nakarating dito." Sambit dito ni Pepe. Nagligpit na din ang binata. Gayon din ang kanyang ama. Abala sila sa paglilinis ng pwesto. Nang muling maramdaman ni Pepe ang init sa kanyang katawan, tanda na meron ngang kakaiba sa paligid. Bigla naman ang buhos ng ulan. Tila galit na galit ang langit dahil sa liwanag ng kidlat na gumuguhit sa paligid at kalangitan. Nakatingala naman ang kanyang ama na si Mang Cosme kaya hindi niya ito inabala pa. "Ano tay, tara?" Tawag niya dito, kaya tinulungan siyang magdala kahit ang isang bayong lang ng natirang karne. Habang pauwi sila, dahil umarkila nga ang kanyang ama ng isang tricycle, nakauwi naman sila ng matiwasay. Ngunit hindi pa man nakakapasok si Pepe sa loob ng bahay nila, ay kakaibang pakiramdam na naman ang lumukob sa kanya. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanilang mag-ama. Kaya inilibot niya ang paningin at doon ay nakita niya ang isang anino na mabilis ding nawala. Nanatili pa siya ng sandaling segundo hanggang sa tawagin siya ni Mang Cosme. "Pepe, ano ba bang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na. Tanghali na para makakain na tayo." May pagmamadaling saad ni Mang Cosme. "Sige tay, sunod ako. May titingnan lang ako sandali. Parang may nakita kasi akong tao banda ron eh. Mauna na kayo tay." Sagot dito ni Pepe. Ibinaba nito ang mga dala at nagtungo kung saan niya nakita ang anino na mabilis na wala rin kanina. Pagdating niya sa lugar ay wala namang bakas na may tao nga doon. Luminga pa siya sa paligid at nanatili doon hanggang magdesisyon din siyang bumalik sa kanilang bahay ng mga oras na iyon. Pagpasok niya sa bahay nila
ay naroon nga ang tatay niya at inihintay na siya ay makabalik bago galawin ang mga pagkain na inihain nito. Ilang panahon na din napatay ang kanyang ina pero pakiramdam niya ay kasama pa rin nila ito. Alam niyang nalulungkot ang kanyang ama sa maagang pagkawala nito pero wala namang may gusto noon. Anong nakita mo? Tao nga ba? Kung wala naman ay halika na para makakain na tayo. Gusto ko na ring magpahinga. Medyo masakit pa ang balikat ko kaya kailangan kong umidlip kahit 1 oras lang. Sambit dito ni Mang Cosme. Sabi ko naman kasi sa inyo, wag na kayong magpunta ng palengke at kaya ko naman doon. Dumito na lang kayo para hindi sumasakit yung balikat nyo. Ang tagal na niyang sumasakit taya. Kung ipatingin na natin yan. Sambit dito ni Pepe. Umiling lang ito at ngumiti ng tipid. Naglakad na ito patungo sa kusina. Matamlay ang mga mata nito na nahahalata ni Pepe kaya hindi na rin ito umimik. Kumain sila ng tahimik para na rin matapos agad. Hindi na niya inabala ang ama nang matapos itong kumain dahil nagtungo rin agad ito sa kanyang sariling silid. Kahit pa maliit lang ang bahay nila, ay masasabi ring maayos ito dahil may 2 kwarto at tig-isa din ng banyo. Nakarinig si Pepe ng kalabog sa loob ng kwarto ng kanyang ama, kaya mabilis itong nagtungo doon. Bumulaga sa kanya ang kanyang ama na nakahandusay sa sahig, walang malay tao pero may hininga pa. Mabilis niya itong binuhat at lumabas ng kanilang bahay. Pero napahinto siya ng mabungaran doon sila Guido. May mga kasama pa itong malalaki ang katawan. Isa-isang kinilatis ni Pepe ang 3 lalaki na nasa harapan ng bahay nila. Anong problema mo, Guido? Huwag ngayon. Kailangan kong dali ng tatay ko sa ospital. Kaya kung maaari, tumabi kayo. Bago pa magbago ang isip ko at kayong 3 ang mauna sa ospital. Madilim ang mukha ni Pepe habang sinasabi iyon sa 3 lalaki ng mga oras na iyon. Nakatawa lang ang lalaki at tila walang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanila sa oras na lumapit pa sila dito. Anong pakialam ko dyan sa tatay mong kuba? Gaganti ako sa ginawa mo sa akin kanina. Akala mo hahayaan na lang kita ng ganun na lang? Ang suntukin mo ko sa karamihan ng tao? Pipilipitin ko yung leeg mo. Kaya kung ako sayo, umiyak ka na lang at magmakaawa para naman maawa ako. Nagtawanan pa sila habang sinasabi yon ni Guido kay Pepe. Binalingan naman ni Pepe ang kanyang ama at bahagya na itong nagkamalay. Inilapag niya ito sa upuan at iniayos ang upo dahil nahimasmasan na ito kanina. Humahangos naman na lumapit si Elena sa binata para daluhan ang kanyang ama. Kapitbahay nila ang dalaga at parati itong nangangamusta kahit pa hindi niya ito gaanong iniimik. Ayaw niyang maugnay sa iba dahil tiyak na maaari ding manganib ang buhay nito kung sakali. Ayos lang ba kayo, Mang Cosme? Kaya niyo hong tumayo? Tayo na ho sa loob at nang makainom kayo ng tubig. Sambit dito ni Elena. Inalalayan ito ni Elena hanggang makapasok ito sa loob ng kanilang bahay. Sinindihan din ng dalaga ang maliit na bentilador dahil tagaktak ang pawis ng matanda. Tsaka ito kumuha ng tubig
at dahan-dahang ipinainom dito. Ang mabuti pa, Gido, umuwi ka na. Nagsama ka pa ng aso. Talagang duwag ka nga. Biruin mo, tumawag ka pa ng mga kagaya mong lampa. Ikaw ang umuwi at baka akong mapikon at sunugin ko ang paa mo kasama niyang 2 mong alipores. Wika dito ni Pepe. Ano? Napakayabang mo talaga, Pepe. Ano bang pinagmamalaki mo? Si Elena ba? Ang sabihin mo, ikaw ang duwag. Ni hindi ka nga makahakbang sa kinatatayuan mo. Malay ko ba kung naihi ka na dyan, kaya ayaw mong gumalaw? Sambit dito ni Gido. Natawa naman si Pepe sa tinura nito, kaya lumakad siya papalapit sa lalaki at walang pasubaling sinuntok ito sa pagmumuka. Mabuti na lang at nasalo ito ng 2 niyang kasama. Kung hindi ay tatama ang ulo nito sa isang bato. Napasigaw ang ibang nakakita sa lugar. Pinulot ng isang lalaki ang matabang kahoy at handa na nitong ipukpok kay Pepe. Ngunit tila bakal ang katawan ng binata. Hindi man lang ito nasaktan. Bagay na labis ipinagtaka ng 3 lalaki. Nakabawi si Gido, kaya kinuha nito ang hawak na kahoy ng isa nitong kasama at pinukpok sa ulo ng binata. Napasigaw ang iba dahil napahiga ang binata sa lupa. Sakto namang paglabas ni Elena, kaya dinaluhan niya ito. Napapikit ang binata dahil medyo nakaramdam ito ng hilo pero nawalan din agad, kaya bumangon ito at nilapitan ang lalaking si Gido. Dito niya kwinelyuhan at pagkatapos ay sinikmuraan. Sumugod ang 2 pero sinipa lang ni Pepe ang mga ito, kaya ito nawalan ng balanse. Nilapitan niyang muli si Gido at pilit itong itinayo. Subukan mo pang sumugod dito, Gido. Hindi na ako magtitimpi pa sa'yo. Ngayon, kung mahal mo pa ang buhay mo, pati ng mga kasama mong mukhang pugita, umpisahan nyo nang umalis sa harapan ng bahay namin. Dahil baka akong mapikon, putuling ko yung dila mo at ipalunok ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Wika dito ni Pepe. Napatango naman si Gido sa gulat sa mga sinabi sa kanya ni Pepe. Kaya kahit hindi pa makuha ang tamang timbang sa pagtayo, ay pinilit nitong tumakbo at iwan sila ng kanyang ama. Nagdugo pa nga ang labi ni Pepe dahil sa pagkakahiga nito sa lupa. Pagharap niya sa bahay nila ay nakatayo doon ang dalaga at nakatitig sa kabuuan niya. Lalagpasan sana niya ito, ngunit pinigilan siya sa may braso. May sugat ang labi mo, Pepe. Gamutin natin. Sambit dito ni Elena. Hindi naman ito sumagot o nagsalita. Basta na lang niyang iniwan ang dalaga sa labas at sumunod naman ito sa kanya sa loob ng kanilang bahay. Dito niya nakita ang ama na nakatingin din sa pagpasok niya. Nag-iwas pa siya ng tingin dito dahil siguradong sisermonan siya nito sa ginawa niyang pagpatol kay Gido. Alam kong nasa isip niyo, Tay. Hindi pwedeng hayaan na lang lagi. Namimiyasa sila kung hindi ako kikibo sa mga banat nila, lalong-lalo na pagtungkol sa inyo. Kaya wag nyo na akong tingnan ng ganyan. Kamusta ang pakiramdam nyo? Ano ho bang nangyari at nawalan kayo ng malay sa kwarto nyo? Pagtatanong dito ni Pepe.
Hindi na pinansin ang dalaga sa likuran. Nakatingin naman ang tatay niya dito, kaya sinundan niya ang mga mata ng kanyang ama. Nakita niya itong si Elena na may hawak na bulak at isang likido na panggamot. Naupo siya ng maayos at kinuha sa kamay nito ang mga gamit. Salamat sa iyo, Elena. Pero kaya ko na ito. Maaari ka nang umuwi. Baka mamaya, ano pang isipin ng mga tao at nandito ka sa amin. Salamat sa pag-alalay kay Itay. Kaya ko na dito. Sige na, makakaalis ka na. Sambit dito ni Pepe. Nakatitig lang ito sa mukha niya na tila kinakabisado ang bawat anggulo. Kumunot ang noo niya dahil hindi naman nagsalita ang babae sa haba ng tinuran niya. Bagkus ay naupo pa ito sa gilid ng kanyang ama. Nakipagtitigan naman si Pepe sa dalaga. Hindi nito maunawaan ang dahilan ng pagtitig nito sa kanya. Anong problema, Elena? Bakit ganyan mo ko kung tingnan? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na para maipasok ko si tatay sa kwarto niya. Sambit dito ni Pepe. Nalilitong tanong niya sa dalaga ng oras niyon. Kaya nagbaling ito ng tingin sa kanyang ama at tumayo na kalaunan. Wala itong sinabi, bagkus ay diretso na lang itong lumabas mula sa kanilang bahay. Ni hindi nga rin lumingon pa. Anong problema nun? Bakit biglang nawala ng kibo? Pagtataka dito ni Pepe. Paanong hindi mawawala ng kibo? Sinupladuhan mo. Ikaw talaga. Imbis na yayain mong magmerienda yung tao, pinaalis mo lang agad. Sambit dito ng kanyang ama. Napakamot tuloy siya sa ulo dahil sa sinabi ng kanyang ama. Hindi naman niya kasi ugaling magyaya, lalo na kung babae pa ito. O kahit nga lalaki, ay wala siyang kaibigan dahil mahirap na. Baka ito pa ang isunod ng kung sino man ang nasa paligid nila. Nagpahinga naman ang kanyang ama ng mga ilang oras matapos ang panggugulo nila Gido. Lumabas muna siya saglit para hanapin sana ang dalaga pero hindi niya ito nakita. Pepe, inaanap mo si Elena? Nakita ko kanina, kausap yung isang nanggulo sa inyo. Mukhang kilala niya kaya kinakausap. Sambit dito ni Tisoy. Sabay turo nito sa gawing mapuno at di nga nagtagal ay nakita niya na ang dalaga na parating. Masama ang mukha nito na tila ba may kaaway. Kaya nagkatinginan pa ang dalawang lalaki. Magkakilala kaya sila? Ano sa palagay mo, Tisoy? Kilala mo ba yung dalawang kasama ni Gido? Pagtatanong dito ni Pepe. Hindi rin eh. Baka taga-ibang bayan o baka naman malayong kakilala ni Elena. Kaya nga kita mo kausap niya kanina. Yun lang naman ang tingin ko. Hindi rin ako sigurado. Sagot dito ni Tisoy. Napansin naman ni Elena na tila may nakatingin sa kanya. Kaya nagtama pa ang mga mata nila ng binata na medyo ikinagulat pa niya. Hindi siguro nito lubos akalain na lalabas pa sa bahay nila itong si Pepe matapos ang nangyari. Kaya ang ginawa ng binata ay nilapitan niya ito para kausapin tungkol sa sinabi ni Tisoy na kausap niya kanina. Lumikot naman ang mga mata nito, tanda ng kalituhan. Sabi ni Tisoy, kausap mo yung kasama ni Gido kanina. Magkakilala ba kayo, Elena? O baka naman kamag-anak mong isa sa mga yon? Hindi mo naman siguro kapatid yon, di ba?
Pagtatanong dito ni Pepe. Dati kong kaibigan yun. Pasensya ka na kung sumama pa dito para tulungan si Gido. Pero nakakapagtaka na wala ka man lang naging bali o bukol sa lakas ng palo sa'yo kanina. Sigurado ka ba na walang masakit sa'yo? Pagtatanong dito ni Elena. Tinitigan ito ni Pepe at doon niya napagtanto na may taglay palang ganda ang dalaga. Madalas kasing nakatali ang buhok nito at kung manamit ay noong araw pa. Kaya sandali pa niyang pinagmasdan ang magandang hugis ng mukha nito bago sagutin ang tanong nito sa kanya. Wala yon. Ayos lang ako. Pasensya ka na din kanina saka salamat sa pagtulong mo kay tatay. Naaalala kasi si nanay kaya biglang bumagsak ang pangangatawan niya. Ay, sige na. Salamat ulit. Pautal-utal na sambit dito ni Pepe. Sinunda naman ng tingin ng dalaga ang papalayong bulto ni Pepe. Inaarok kung talagang hindi ito nasaktan sa nangyari kanina. Kung sa ibang tao nangyari yun, ay tiyak. Kundi bukol ay walang malay tao ang mga ito. Pero sa kagaya ni Pepe ay pakiramdam ng dalaga ay may kakaiba dito. Ayaw niyang panghimasukan ang buhay ng binata. Mabilis na nag-agaw ang liwanag at dilim. Nang nasa malapit sa tabing bintana itong si Pepe, ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Sigurado itong may nilalang sa paligid. Kinuha niya ang gamit ng kanyang ama na buntot pagi dahil tiyak niya na may aswang na nagtatago lang sa dilim. Paglabas niya ng bahay ay isang sigaw ng babae ang kanyang narinig sa di kalayuan. Tumakbo ito para hanapin ang pinanggalingan ng sigaw at tumambad sa kanya ang isang nilalang na pilit dinudukwang ang liig ng babae. Nakadagan ito at kita niya kung papaano ginagawa ng babae ang lahat para hindi nito makagat ang liig niya at malapat ang labi. Walang pasubali na hinampas niya ng buntot pagi ang aswang sa ibabaw ng babae kaya nasugatan ang likod nito. Humiyaw ito, tanda ng labis na nasaktan ang aswang sa ginawa niyang paghagupit ng buntot pagi sa likod. Sa takot ng babae ay hindi ito agad nakabangon mula sa kanyang pagkakahiga. Umiyak ito, tanda ng matinding takot sa nangyari sa kanya. Mabilis na tumakbo palayo ang aswang at agad itong nawala sa dilim. Dito niya tinulungan ang babae na makatayo habang umiiyak. Nang maalalayan niya ito, ay doon lang ito nawalan ng malay. Mabuti at nasalo niya ito agad, kung hindi ay babagsak ito sa lupa. Binuhat niya ang babae hanggang sa makarating sila sa bahayan na may mga ilaw. Nakita siya ng dalawang lalaki na buhat niya ang babae, kaya medyo napaatras pa ang mga ito. Dahil inakala ng mga ito na masama siyang tao. Pero nang makilala siya, ay lumapit rin ang dalawa sa kanya. Kilala niyo ba ang babaeng ito? Muntik na siyang kainin ng aswang sa may banda roon. Mabuti at narinig ko, kaya naabutan ko pa siyang buhay. Paglalahad dito ni Pepe. Nako, hindi namin kilala yan, Pepe. Bakit parang ngayon ko lang yan nakita dito? Saan mo ba nakita yan? Baka naman dayo dito sa atin yan. Sambit dito ng mga binata.
Tila nagtaka din ang binata dahil wala itong naging sugat sa katawan. Pero wala naman siyang nararamdaman na kakaiba rito. Bukod sa amoy lang nito. Tinapunan pa niya ng tingin ang dalawang lalaki na nakatingin din pala sa babaeng buhat niya. Wala naman siyang maisip na pagdalhan sa dalaga, kaya namang nagpasya itong iuwi ito sa kanilang bahay. Pagdating niya sa bahay ay nagkamalay na ang babae. Natakot pa nga ito nang maimulat ang mata dahil nakatayo sa gilid niya itong si Pepe. Naroon din ang kanyang ama na lihim itong pinakikiramdaman. Ang unang pumasok sa isip ni Pepe ay kung sino at bakit siya naroroon. Nagtaka rin naman ang kanyang ama kung bakit wala man lang itong galos o kahit sira ng damit. Ayaw nilang mag-isip ng iba pero mamatyagan niya ito. Sino ka? At bakit ka naroon ng oras na yon? Hindi ka taga rito, hindi ba? Sabihin mo, anong pakay mo dito sa lugar namin? Pagtatanong dito ni Pepe. Pepe, ano ka ba naman? Kita mong mukhang natatakot pa yung dalaga. Iha, ano bang nangyari sa'yo at narito ka sa lugar namin? May mga kasama ka ba kanina? Malumanay na tanong ni Mang Cosme sa babaeng nakatingin lang sa binata. Tila walang balak magsalita, kaya inulit muli ng matanda ang tanong dito. Ganun pa rin, hindi ito nagsalita. Bagkos ay dumukdok lang ito sa mga tuhod niya at muli itong umiyak. Pepe, ikuha mo nga ako ng tubig. Bigyan mo itong bisita natin. At baka nabibigla pa ito kanina. Iha, mabuti at narinig ka ng anak kong sumigaw, ano? Hayaan mo at huwag kang matakot. Mabuti kaming tao. Pagpapaliwanag dito ni Mang Cosme. Lumabas ang binata na may dalang isang basong tubig. Inabot niya ito sa kanyang ama dahil pinagmamasdan niya ang dalaga. Konti lang naman ang nainom nitong tubig, kaya naupo si Pepe sa isang upuan na yari sa kawayan. Pipi ka ba? Hindi naman kami mananakit. Sabihin mo lang kung saan ka dito at ako mismo ang maghahatid sa'yo. Ngayon din, kung natatakot kang lumabas mag-isa. Sambit dito ni Pepe. Sa sinabing yon ay nag-angat ito ng tingin at iyon ang unang beses na nagsalita ito. Maging ang tatay niya ay nagulat nang magsalita itong bigla dahil sa sinabi ni Pepe na ihahatid siya kahit gabi na ng mga oras ding iyon. Sa gawing dulo sana. Sigurado ka? Ihahatid mo ako doon? Salamat kung ganun pala. Sambit dito ng babae. Kita ng binata ang kislap ng mga mata nito na nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Kaya tumango siya dito. Tumayo ito na akala mo'y hindi nakasagupa ng aswang kanina, kaya lalong nagtaka ang mag-ama sa biglaang reaksyon nito. Lihim naman na sinenyasan ni Mang Cosme ang kanyang anak. Nang maunang lumabas ang babae ay inabot agad ng kanyang ama ang punyal at inilagay ito ni Pepe sa kanyang bewang. Nagpaalam si Pepe sa tatay niya para ihatid ang naturang babae sa sinabing lugar nito. Nauuna itong naglalakad habang sinusundan niya naman ito sa paglakad. Palayo na sila ay nag-iba ang pakiramdam ng binata. Pakiwari niya may iba pa silang kasama.
Kaya naman huminto ito sa paglakad at mukhang nahalata na siya ng babae. Pagharap nito ay iba na ang itsura. Nanlilisik ang mga mata na anumang oras ay susugurin siya. Hindi na nagulat si Pepe dahil una pa lang ay may kutob na siyang hindi ito tao. Dahil wala man lang itong bakas ng sugat o galos man lang. Kahit ang damit nito ay buo at walang sira. Masasabi niyang tila kilala na siya ng taong ito. Dahil hawak niya ang pangil ng kidlat, ay hindi siya gaanong nasisindak sa mga ganitong bagay. Umakma itong susugod kaya naman umatras ng bahagya ang binata at hindi nga siya nagkamali. Umatake itong bigla. Naglabasan ang mga matatalas nitong pangil at ang mahabang kuko ay ganun din. Pagtalo nito sa ere ay hinugot niya ang punyal at itinutok nito sa dibdib ng aswang. Doon niya nalaman na isa pala itong uri ng aswang, isang bangkilan. Kaya naman pala napakaganda nito. Isang mga malalakas na uri ng aswang. Nang matamaan niya ang puso nito, ay agad niyang nilaslas ang leeg nito para wala ng buhay na bumalik pa. Napuno pa ng ilang talsik ng dugo ang damit niya. Hawak niya ang punyal sa kaliwang kamay dahil mas lalo siyang asintado kung ito ang gamit niya. Nakita niyang dilat pa ang aswang na kanyang napatay. Bigla naman ang kulog ng langit kaya napatingala ang binata. At hindi nga rin nagtagal ay bumuhos ang ulan. Tsaka ito nagdesisyon na iwan na ang bangkay nito. Sa dala niyang anting-anting ay hindi na rin siya nakakaramdam ng takot dahil sa galing na dala nito. Nang babuksan ni Mang Cosme ang pinto, ay nagulat pa ito sa itsura ni Pepe. Alam nilang una pa lang ay kakaiba na ang dalagang tinulungan ni Pepe. May ideya na sila doon pero hinayaan lang nila dahil mukha silang talaga ang pakay nito. Nasaan ang babae? Naihatid mo ba, Pepe? Bilisan mo at magpalit ka ng damit mo. Anong nangyari? May humarang ba sa inyo ng babaeng kasama mo kanina? Pagtatanong dito ni Cosme. Wala na hutay. Tama kayo. At ang kutob nyo, aswang ang babae. At isa siya sa lahi ng mga bangkilan. Kaya wala siyang sugat sa pag-atake. Planado lahat yun, Tay. Kaya iniwan ko na siyang walang buhay. Sagot dito ni Pepe. Mahusay siyang magtago ng sariling pagkakakilanlan. Pero hindi mayaalis ang klase ng kilos niya. Alam kong nahalata mo na. Pero bakit hinayaan mo pang mapag-isa kayo? Kung maaari mo naman siyang patayin dito. Basta, ang hawak mong mutya ay huwag mong ilalayo sa katawan mo. Ingatan mo, anak. Dahil bigay pa yan ng lolo mo sa akin. Mahabang pagpapaliwanag dito ni Cosme. Natahimik na lang si Pepe mula nang ibigay sa kanya ng kanyang ama ang mutya nito ay humina na ang pangangatawan nito. Kaya naman hindi niya na ito hinihikayat na sumama sa kanya sa palengke. Maaga siyang umalis ng bahay para magtungo sa palengke. Hindi niya na sinilip ang kanyang ama at tuloy-tuloy nang lumabas ng bahay. Marami ng tao pagdating niya sa pwesto.
Meron na din karne sa lamesa ng kanyang pwesto at nang may ayos niya na, ang mga gamit ay dinumog na siya ng mga mamimili. Ang mga nauna sa kanya ay halos wala pa sa kalahati, ngunit ang sa kanya ay paubos na. Nabulabog ng sigaw ni Tisoy ang buong pwesto sa palengke dahil tinawag nito ang pangalan ng binata. Nagtaka pa siyang tumingin dito dahil hindi naman niya ito gaanong kinakausap. Pero ito ay palagi siyang kinakausap. Mabait naman ang lalaki. Iniiwasan nga lang talaga ni Pepe ang mapalapit sa kahit sino. Ibinaba niya ang hawak na malaking pantaga ng karne. "Bakit, Tisoy? Anong problema?" Hawak nito ang malinis na basahan at pinunasan ang kanyang kamay na may dugo ng karne ng baboy. "Ang tatay mo, Pepe. Nakita ni Elena. Wala ng buhay." Sambit dito ni Tisoy. Parang natulos si Pepe sa kanyang narinig na ibinalita sa kanya ni Tisoy. Hindi ito makapaniwala. Kaya wala itong iniwang salita at tinakbo niya ang bahay nila mula sa palengke para tiyakin ang sinabi sa kanya. Malayo pa lang ay sumisigaw na ito. Dito niya nabungaran si Elena sa pinto ng kwarto ng kanyang ama. Nakayuko ito at hindi na nagsasalita. Nilampasan niya ito. At doon niya nakita ang tatay niya na wala na ngang buhay. Bumigay na ito sa sobrang pag-aalala sa kanyang ina at sa ipinasa sa kanyang mutya, kaya mas lalo itong nanghina. Hinagod ni Elena ang likod ng binata dahil hindi napansin ni Pepe na umiiyak na pala siya sa pagkawala ng kanyang ama. Tahimik niya itong iniyakan habang yakap ang manipis na katawan nito. Lumipas ang ilang araw ng kanyang pagdadalamhati. Nakita niya sa kwarto ng kanyang ama ang isang baul na siguro siyang mga lumang gamit nito. Naroroon ang isang itak, ang buntot pagi na nagamit niya na at ang ilang lumang mga aklat na mga orasyon ay nakasulat. Iniligpit niya ang mga damit at sigurado siyang lilisanin niya ang bahay nila. Nagdesisyon siyang umakyat sa burol at doon manirahan ng may kapayapaan at katahimikan. Ngunit hindi pala iyon makukuha dahil may mga aswang pa sa paligid. Mula nang mailibing ang kanyang ama, ay doon na siya umuwi kung saan malayo sa mga tao. Habang pauwi siya galing sa maliit na sapa, ay sa di kalayuan ay may dalawang lalaki na nakaharang sa dinaraanan niya. Ito lang ang daan, kaya wala siyang magagawa kundi ang lampasan ang mga ito. Iba ang pakiramdam niya sa dalawang lalaki na nasa daanan. Kita niya na nanlilisik ang mga mata nito at mga namumula pa. Binalak niyang wag pansinin ngunit biglang nag-init ang pakiramdam niya. Ito ay senyales na hindi tao ang dalawang lalaki. Mabuti na lang at dala niya ang itak ng kanyang nasirang ama. Nang malapit na siya ay nagpalit ng anyo ang dalawang lalaki mula sa pagiging baboy ramo. Napahinto siya pero hindi ito nasindak. Alam na niya na ganun ang kalalabasan ng kanyang buhay dahil sa iniwang mutya ng kanyang ama. Mabilis ang naging kilos ng dalawang baboy ramo. Tumutulo ang laway nito habang patakbong patungo sa kinatatayuan niya. Nakipagsabayan din siya dito.
Tumalon ang naturang baboy ramo sa ere, kaya nawala ang pansin niya sa isa pa. Dinamba siya ng isa ngunit hindi gaanong nakalapit sa kinatatayuan niya dahil sa liksi niyang kumilos. Natamaan niya ng itak ang paa nito, kaya napaigik ang baboy ramo. Ang isa naman ay nasuwag siya kaya napatilapon ang binata sa batuhan at tumama ang bewang niya sa isang puno na malapit sa lugar. Ngunit magkagayon man ay hindi niya binibitawan ang hawak niyang itak. Paglusob muli ng isang baboy ay saktong nasaksak niya ito sa puso, kaya nabuhal ito na dahan-dahan. Mas lalo yatang nagalit ang isa dahil napatay ni Pepe ang malaking baboy ramo. Nang mawalan ng hininga ang isa, ay sumugod muli ang mas maliit kaya inatake niya rin ito. Natamaan niya ito sa gawing muka kaya nagtatarang ito. Mabilis na sumibat ito sa dulong bahagi ng lugar kaya hindi na ito nahabol ni Pepe. Mga lintik na baboy ramo yan. Ang swerte nyo, ayaw ko ng itim na baboy. Sambit nito sa kanyang sarili. Nakuha pa nitong magbiro. Pinulot niya ang itak at nilapitan ang napatay niyang baboy ramo. Maya-maya pa'y nagliyab ito at tuluyang nawala kahit ang abo nito. Umuwi siyang pakiramdam niya ay nahahapo ang buong katawan niya. Ngunit ang liksi niya ay naroon pa rin. Hinugasan niya ang itak ng kanyang ama at isinabit sa dingding na gawa sa sawali. Maging ang buntot pagi ay naroon din. Hindi niya ito iwinawaglit kung saan basta-basta. Magkatabi palagi ang mga ito. Suot niya rin ang kwintas na mula pa sa pangil ng kidlat na nakakonsagra na ibinigay pa sa kanya ng pumanaw niyang ama. Nakaramdam ito ng lungkot dahil kung hindi ito ibinigay sa kanya ni Mang Cosme, ay tiyak niyang buhay pa ito at maliksi pang kumilos. Pero dahil siguro tadhana na ang nagbigay, ay wala na siyang magagawa. Wala na ang kanyang ama, kaya yayakapin niya na kahit ano pa ang mangyari. Nagmistulang malamig ang gabi para kay Pepe. Noon niya lang naramdaman ang pag-iisa, subalit ilang sandali ay nakarinig ito ng kaluskos sa gilid ng kanyang bahay. Agad niyang kinuha ang itak ng kanyang ama para kung sakaling may maligaw man ay handa siya anumang oras na harapin ang mga ito. Pagsilip niya sa bintana ay isang mabilis na anino ang nahuli ng kanyang paningin. Kaya lumabas agad itong si Pepe at inikutan kung sakaling mahuli niya ito. Isang malaking baboy ramo muli ang naabutan niya sa gilid ng bahay niya, malapit sa malaking puno. Ano ba yan? Baboy ramo na naman? Anak ka ng lechon talaga. Ano bang kailangan niya sa akin at balik kayo ng balik? Pagtatanong dito ni Pepe. Sa tinuran niyang tanong ay nag-anyong tao ang baboy ramo. Isang lalaking aswang pala ito. Dahil sa pagbabago ng anyo nito ay hubot-hubad na lumantad sa paningin ng binata ang anyo bilang tao ng isang aswang. Aba, nagpalit ka pa ng anyo talaga. Anong kailangan mo sa akin? Wala naman akong atraso sa mga kauri mo, hindi ba? Bakit sunod kayo ng sunod sa akin? Mariing pagtatanong dito ni Pepe. Gusto ko lang tapusin ang antingerong kagaya mo. Tinitingnan ko kung bakit naisalin sa'yo ang isang mutya. Gayong mahina ka lang naman klase ng tao.
Sambit dito ng aswang. Mayabang kang taong baboy ka. Mahinang klase pala ako. Bakit pinagtutuunan mo pa ako ng panahon? Sinundan mo pa ako dito sa tuktok ng burol. Hindi naman kaya takot kayo sa mahinang klaseng gaya ko? Sambit dito ni Pepe. Mukhang nagalit ang lalaki dahil nanlisik ang mga mata nito at nagbalik sa pagiging anyong baboy ramo. Inihanda naman ni Pepe ang sarili dahil alam niyang susugod ito anumang oras. Halatang nagalit ito sa sinabi niya, kaya mabilis itong umatake patungo sa kinatatayuan ng binata. Pero hindi naman natinag si Pepe. Hinintay niyang makalapit ang aswang at tsaka niya ito pinukpok ng itak sa batok, dahilan ng pagsadsad ng baboy ramo sa lupa. Tumama ang katawan nito sa puno, kaya medyo hindi ito nakatayo ng mabilis. Umikot si Pepe para harapin ang aswang. Hawak niya sa kaliwang kamay ang itak, kaya mas gamay niyang gamitin ito. Mas mabilis ang pukol niya ng itak sa baboy ramo. Kita ang natamong sugat ng baboy ramo sa baba nito, kaya tumutulo ang laway sa galit. Umatake itong muli pero tulad ng dati ay naiwasan ito ni Pepe dahil sa angking liksi na ibinibigay ng mutya sa kanya. Nang lampasan siya ng baboy ramo, ay siyang tira niya ng itak sa isang binti nito. Kaya naman napilay ang aswang at hindi na ito nakatayo. Kaya hindi na nag-aksaya ng pagkakataon pa itong si Pepe. Iwinasiwas niya ng ubod ng lakas ang itak at pinutol niya ang ulo ng naturang baboy ramo. Gumulong pababa ang ulo nito hanggang kumikisay-kisay ang naiwang parte nito. Matagal bago siya nakatayo sa kanyang pwesto at pinagmamasdan ang napatay niyang aswang. 2 na ang napatay niya, kaya sigurado siyang mas marami ang babalik. Naisip niya na dapat niya itong paghandaan dahil tiyak na mahihirapan siya dahil nag-iisa niya lang haharapin ang mga lahi nito. Pero nagkaganon pa man ay sisikapin niyang matalo lahat para ipagmalaki siya ng kanyang tatay Cosme. Mas lumalim ang gabi ngunit wala ng aswang na nararamdaman ang binata. Kaya ang ginawa niya ay nagsunog ito ng goma para kung sakaling may maligaw ay hindi ito basta-basta makakalapit sa bahay niya. Mabaho para sa mga aswang ang amoy nito kaya iniiwasan nila. Kahit pa masakit sa ilong ang amoy ng goma, ay tiniis na lang niya upang sa ganon ay hindi siya matunton ng iba. Hindi na siya natulog dahil nagbantay siya sa paligid. Kahit pa may sindi ang sinunog niyang goma. Hinasa pa niya ang talas ng kanyang pakiramdam at pandinig upang mas lalo pa niyang mapagtuunan ang paligid. Sumikat ang araw para sa kanyang panibagong buhay. Walang kakaiba at wala na ding bakas na may magtangka na magtungo muli doon sa bahay niya. Nilinisan niya ang buong lugar at bigla niyang naramdaman na tila may nanonood sa bawat galaw niya. Pagbaling niya ay naroon nga si Elena. Nakatingin ito sa kanya. Itinigil niya ang ginagawa at itinago ang ibang gamit tsaka pinagmamasdan ang dalaga habang papalapit ito sa kanya. Huminto ito sa tapat niya at tinitigan siya na tila matagal na panahon niya itong hindi nakita. Anong ginagawa mo dito? At paano mo nalaman na dito ako nakatira? Sinusundan mo ba ako, Elena?
Delikado dito, lalo na sa kagaya mong babae. At mag-isa ka lang nagpunta dito? Pagtatanong dito ni Pepe. Luminga pa sa daan ang binata. Inaasahan na may mga kasama nga ito. Ngunit walang lumabas na ibang kasama nito, maliban na lang sa isang aso. Nangunot pa ang noo ni Pepe dahil ang lakas ng loob nitong umakyat ng burol ng aso lang ang kasama. Lumapit ang aso na kasama nito at tinahulan pa ang binata. Ang mabuti pa, Elena, ay bumalik ka na sa inyo. Mahirap na abutan ka ng dilim dito. Delikado ka. Ano bang ginagawa mo dito at naparito ka ng ganitong kaaga? Muling pagtatanong dito ni Pepe. Medyo napayuko si Elena dahil sa pagtatanong ng binata kaya nagtungo ito ng ulo. Tsaka initaas at nakipagtitigan sa mga mata ng binata. Gusto ko lang sana malaman kung ayos ka ba dito. Dahil mula nang namatay ang tatay mo na si Mang Cosme, ay umalis ka na sa kapatagan at dito ka na nanatili. Pasensya na kung naabala kita. Sige Pepe, aalis na ako. Sambit dito ni Elena. Umalis ang dalaga kasama ang aso nito. Nakaramdam naman ng awa sa dalaga ang binata dahil ipinagtabuyan niya ito. Bumalik ito sa paglilinis pero ang isip niya ay nasa dalaga kaya hindi rin siya nakatiis at sinundan niya ito. Halos kalahating oras din niya itong sinundan kaya tingin niya ay malayo na ito ngayon. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang paghabol dito. Kahit na maaga ay baka bigla na lang magpakita ang ibang aswang dahil wala namang imposible sa mga iyon. Kamot dito at kamot doon ang ginagawa ni Elena dahil sa mga matataas na puno na nadadaanan niya. Bigla namang nabalisa ang alaga niyang aso kaya sinuri niya ang paligid. Pero wala namang kakaiba. Nagpatuloy ang dalaga sa paglalakad kahit na nakararamdam na ito ng kaba dahil sa kanyang paligid. Tahol ng tahol ang aso niya kaya mas lalo itong kinabahan. Huminto ito at isang kaluskos sa di kalayuan ang kanyang narinig. At nagulat pa nga ito nang isang baboy ramo ang nagpakita. Mapula ang mga mata nito kaya nangangahulugan na isa itong aswang. Pero wala namang ideya ang dalaga na hindi ito pangkaraniwang baboy ramo lamang. Akala ko kung ano na, baboy ramo lang pala. Sambit nito sa kanyang sarili. Napahinto ang dalaga dahil noon niya lang naisip na imposibleng may baboy ramo sa burol. Ang alam niya ay sa mga gubat lang ito nakikita. Nilingon niya itong muli at napasalampak siya nang makita niyang dalawa na ito at mas malaki pa ang dumating. Hinanap niya ang alaga niyang aso ngunit wala na ito sa paligid. Tumayo siya para tumakbo pero hindi pa naman siya nakakatayo ay muli siyang napatid dahil sa takot na nararamdaman ng mga oras na iyon. Nakasigaw naman siya ng isang beses kaya umabot ito sa pandinig ng binata. Anak nang, yan na nga bang sinasabi ko? Elena, ang kulit kasi ng babaeng yon. Sambit ni Pepe sa kanyang sarili.
Tumakbo agad si Pepe at hinanap ang tinig nito. Naabutan niya ang dalawang baboy ramo na nasa harapan ng dalaga habang nakasampak ito at kitang-kita niya ang mga takot sa mga mata nito. Humarap ang isa na mas malaki sa gawi niya at ang isa naman ay dahang-dahang lumalapit sa dalaga. Kaya naman paatras ang usad ni Elena palayo sa isang baboy ramo. "Elena, ayos ka lang ba?" Pagtatanong dito ni Pepe. Natatakot ako, Pepe. Anong gagawin ko dito?" Sambit nito ni Selena. Mabuti na lang at binalikan ni Pepe ang buntot pagi niya sa loob ng bahay bago sundan ang dalaga. Hawak niya ito sa kaliwang kamay. Sumugod ang baboy ramo sa kanya, kaya mabilis siyang umilag. Pag-ilag niya ay sinabayan niya ng hampas ito sa likod, kaya gumuhit ang latay sa baboy ramo at nagliyab ito. Malalim na sugat ang natamo nito, kaya napahiga ito pagbagsak sa lupa. Naagaw naman ang pansin niya ang pagsigaw ni Elena dahil nakaibabaw ang isang baboy ramo dito. Tinakbo niya ang distansya nila at hinampas din ng buntot pagi ang maliit na baboy ramo. Gaya ng sa una ay naglatay din ito at gumuhit ang tila baga sa hiwa na gawa ng latay niya. Nagwala ang baboy ramo hanggang sa nasunog ito at tuluyang naging abo. Muling sumugod ang mas malaki dahil nawala na ang isa, pero sa direksyon ito ni Elena nagpunta, kaya naman nagulat ang dalaga dahil ang bilis ng takbo nito. Konti na lang ay makakalapit na ang aswang sa kanya, pero nabitin sa ere ang baboy ramo dahil sa pumulupot ang buntot pagi sa paa nito, kaya nahila niya ang baboy ramo at ibinalibag niya sa malayong bahagi. Mabilis ang kilos ni Pepe at ilang saglit lang ay nasundan niya ang kinaroroonan nito. Kasabay noon ay ang paglatigo niya dito sa muka at katawan, kaya nahati ito at naging sanhi ng kamatayan. Dito niya nilingon ang dalaga at doon niya nakita na umiiyak pa rin ito habang nakayakap sa tuhod. Nilapitan niya ito at itinayo, kaya tumingin ito sa mukha niya. Nakita niya ang takot at pagkabigla sa mukha ni Elena. Sa takot ng dalaga ay napayakap siya sa binata. Kaya naman nagulat si Pepe dahil hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Kaya sa awa niya dito ay gumanti rin siya ng yakap sa dalaga at mas lalong naiyak itong si Elena. "Tahan na, wala na sila at ligtas ka na. Kaya mo bang maglakad?" Pagtatanong dito ni Pepe. Inilayo niya ito sa kanya at hinawi ang ilang ibla ng buhok na tumabing sa mukha ng dalaga. Tumango ito bilang sagot, kaya naman inalalayan siya ni Pepe sa bewang habang lumalakad. Palinga-linga si Elena sa paligid dahil kinakabahan siya sa bawat kaluskos na naririnig niya sa bawat hakbang nila. Ilang milya pa ang layo ng bahay ni Pepe, kaya hindi na natiis ng binata at binuhat na ang dalaga. Medyo nahiya naman si Elena kaya nagyuko na lamang ito ng ulo. Nang makarating sila sa bahay ng binata ay ibinaba niya ito sa mahabang upuan at doon naupo. Tahimik lang itong si Elena dahil hindi pa rumirehistro sa utak niya
ang nakita niyang pakikipaglaban ng binata sa mga aswang. Dito ay inabutan siya ni Pepe ng tubig para makainom kahit papaano. Salamat Pepe. Baka napatay na ako ng mga yon kung hindi ka agad dumating. Salamat. Ngayon alam ko na kung bakit hindi ka man lang nasaktan nung minsan na inaway ka nila Gido. Siguro may kabal ka. Pagtatanong dito ni Elena. May alam ka sa mga ganon? Paano mo nalaman? Tanong dito ni Pepe. Wala. Minsan ko lang narinig yun sa lolo ko. Tama ba ako? May hawak kang mutya. Muling tanong dito ni Elena. Tumango siya dito at tinabihan ang dalaga. Tumingin ito sa malayo at iniisip kung papaano ipapaliwanag sa dalaga ang lahat. Gayong hindi pa ito kumakalma sa nakita kanina. Ngayon, kaya ako umiiwas sa mga tagapatag dahil baka hindi nila maintindihan ang buhay ko. Ganito na humaharap sa mga aswang. Alam kong ganyan din ang magiging reaksyon ng karamihan. Kaya ayaw kong makipagkaibigan kahit kanino. Dahil mahirap na. Baka madamay pa sila. Tulad mo kanina lang. Kung hindi ako agad nakarating, malamang lusak-lusak na ang katawan mo sa mga aswang na yon. Kaya pinalalayo na kita. Sambit dito ni Pepe. Pero dumating ka pa rin, Pepe. Iniligtas mo pa rin ako sa mga yon. Kahit na alam kong naiinis ka sa akin. Hindi ko naman alam kaya pasensya ka na. Sagot dito ni Elena. Dumating ako dahil kargo konsensya ko pa kung may mangyari sa'yo. Kaya sa susunod, wag basta-basta nagpupunta kung saan-saan. Dahil baka hindi na kita marinig pa kung ipipilit mo na pumarito muli. Kung kaya mo na, ihahatid kita hanggang makababa tayo sa burol. Sagot dito ni Pepe. Hindi na, abala pa ako sa'yo. Sana pala hindi mo na lang ako inabutan doon. Kaya ko nang umuwi. Sambit dito ni Elena. Padabog na tumayo ito at nagtangkang lalabas ng pinto nang pigilan ni Pepe ito sa braso. Napahinto ang dalaga pero hindi ito lumingon sa binata. Hawak pa rin ni Pepe ang braso ni Elena. Pasensya na. Ihahatid na kita. Kaya kung pwede lang, wag nang matigas ang ulo mo, Elena. Baka meron pang nasa paligid at matsyempohan ka. Mahirap na kaya ihahatid na kita. Muling tugon ni Pepe. Bago sila umalis ay kinuha muna ni Pepe ang itak at buntot pagi. Nilagay niya ito sa isang supot at isinukbit matapos lumabas ng bahay. Medyo nagdilim ang langit at tila ba nagbabadya ang pagbuhos ng ulan. Nasa kalagitnaan na sila ng burol nang makaramdam si Pepe ng kakaibang init sa kanyang pakiramdam. Sigurado siyang may aswang na naman sa paligid. Pinatigil niya si Elena at kinuha niya ang punyal sa bewang. Tsaka ito pinahawak sa dalaga. Naguguluhan man ito ngunit hindi na lang ito nagsalita. At ilang sandali pa'y lumabas ang tatlong lalaki na mataas ng konti sa tamang laki ng mga ordinaryong tao. Dito hinarang ni Pepe ang katawan niya kay Elena at ipunesto ito sa kanyang likod. Kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa tabi ko at huwag mong bibitawan ang punyal. Kung kaya mong sumabay, ay gawin mo. Sambit dito ni Pepe. Pepe,
Baka hindi ko kaya to. Tugon dito ni Elena. Kayanin mo. Handa ka na. Basta wag kang lalayo sa akin. Muling tugon ni Pepe. Tumingin ito sa tatlong lalaki at kita ni Pepe kung papaano ito tila natakam sa kanilang dalawa. Nakahawak si Elena sa braso ni Pepe habang hawak naman ng binata ang buntot pagi sa kaliwang kamay niya. Nang sumugod ang isang lalaki ay mabilis itong nagpalit ng anyo bilang baboy ramo. Kaya naman iwinasiwas ni Pepe ang buntot pagi sa ere at pinatamaan niya ito sa paa. Sapul ang aswang kaya umiika itong naglakad. Sumugod rin ang isa pa hanggang sa sumabay na ang isa pa. Kaya dalawa ang pasugod sa kanila ni Elena. Nasuwag ng isa si Pepe kaya tumilapon ang binata sa di kalayuan na pwesto. Naiwang nakatayo si Elena doon kaya naagaw niya ang atensyon ng isa sa mga ito. Balak nitong puntahan si Pepe pero humarang ang isang baboy ramo sa kanya. Kaya naman napalunok ang dalaga at napatras ito. Kumakaskas pa ang paa nito habang papalapit kay Elena. Kaya abot ang tambol ng dibdib niya sa kaba at takot. Hindi niya alam kung saan pupunta dahil tiyak niyang mas mabilis ang takbo nito kumpara sa kanya. Hawak pa rin ito ang punyal at mas lalo niya pang hinigpitan ito. Binalingan niya ng tingin itong si Pepe at kita niya na nakatayo na ito ngayon. Kaya ang ginawa niya ay tumakbo siya para malito ang isa at mabaling sa kanya ang atensyon nito nang sa ganon ay matalo ni Pepe ang kaharap nito. Binilisan niya ang takbo kaya mas naging mabilis ang takbo ng baboy ramo na humahabol sa kanya. Kaya naman sa pagmamadali nito ay hindi niya napansin ang ugat na nakausli kaya natapilok siya dito at nadapa. Pagharap niya ay nasa harapan niya na ito at dinamba siya kaya nabitawan ito ang hawak na punyal pero malapit lang ito sa kanyang kinahihigaan. Tumutulo ang laway nito kaya umusad ng umusad si Elena para makalayo dito ng bahagya. May nahagip ang kamay niya na kahoy at walang pasubali niyang hinampas ito sa muka. Napapikit ang baboy ramo sa paghampas ni Elena at ang pinunteriya pa ng dalaga ay ang mata nito. Kaya naman nasaksak niya ang isang mata ng aswang. Napaatras ito kaya dali-dali siyang tumayo at inabot ang punyal. Nang maabot niya ay saktong pagsugod nito na itarak niya sa noo ng baboy ramo ang punyal na inabot ni Pepe bago sila lusubin ng mga ito. Naiwan ang punyal sa noo nito kaya nagmadali siyang umalis sa harapan at kahit pa nagwawala ang baboy ramo ay nagawa niyang hugutin ang punyal sa noo nito. Dito sumirit ang dugo sa damit ni Elena. Sa isang banda ay nakikipagtagisan ng liksi itong si Pepe sa kanyang katunggali. Malaki din ito kaya halos sabay din ang galawan. Pero mas lamang si Pepe dahil sa dala niyang galing para sa lahat. Ipinaikot-ikot ni Pepe ang buntot pagi sa ere para sapulin sana ang likod nito. Ngunit mabilis na nakaiwas ang baboy ramo. Umikot ito sa likuran ni Pepe kaya napuruhan ang binata sa braso. Pero mas maliksi ang katawan at ang kaliwang kamay nito. Kaya naman hinagupit niyang muli ito at nasapul ito sa mukha. Isa pa muling pagtira at sapul ulit ito sa mismong leeg. Bagsak ang katawan nito habang nagbabaga ang naiwang latigo sa katawan. Unti-unting nawalan ng hininga ang baboy ramo
at naging abo. Napasalampak na lang si Pepe at hawak nito ang braso na medyo lang napuruhan. Tumayo siya at sinalubong ang dalaga. Hawak pa rin ni Elena ang punyal na puno ng dugo pero hindi niya natiyak kung patay na ba ang isang nakatunggali niya. Hindi siya nakahuma nang itulak siya ni Pepe dahil pasugod muli ang nasaksak niya sa noo na isang baboy ramo. Napasubsob siya dahil hindi niya napaghandaan ang pagtulak ng binata sa kanya kaya medyo napasama siya ng bagsak at naipit ang kamay niya. Nadaganan ng baboy ramo si Pepe kaya nabitawan nito ang hawak na buntot pagi. Pumapatak ang dugo ng naturang baboy ramo dahil sa sugat na natamo nito mula kay Elena. Sinusubukan nitong kagatin ang binata kaya nang makatayo si Elena ay agad siyang lumapit dito at ibinuhos niyang lahat ang lakas para saksakin ito. Sapul ito sa likod at tagos sa puso dahilan ng kamatayan nito. Saglit na natulala si Pepe sa ginawa ni Elena. Hindi niya inaasahan na makakatayo ito dahil sa akala niya ay napilayan ito sa lakas ng tulak niya kanina. Nabuwal ang baboy ramo sa gilid ni Pepe kaya hindi muna nakagalaw ang binata. Nang matauhan ay agad itong bumangon at napatawa sa ipinakitang katapangan ng dalaga. Hinihingal pa si Elena sa nagawa niya at doon niya lang naramdaman ang kirot ng kamay niya. Sabay pa silang natawa dahil sa itsura ng mga sarili nila. Ginamot muna ni Pepe si Elena bago ito ihatid sa patag. Mula nang magkatuluyan sila ay parati nang nagpupunta ang dalaga dito kahit pa madalas na sungitan ito ni Pepe. Pero mas madalas na siyang pinupuntahan ito sa bahay nila. Naging mas malapit sila pero hindi pa rin tumitigil si Pepe sa pagiging antingero niya. Madalas na din itong lapitan ng mga tagapatag dahil na rin kay Elena. Tinutulungan niya na din ang sinumang humingi ng tulong sa kanya. Dito ay patuloy siyang lumalaban sa mga aswang at tumutulong sa mga mabibiktima ng walang kalaban-laban. Tandaan na hindi lahat ng kaharap ay tunay. Okay, so kabaryo, kamusta muna ang lahat? Bali, hanggang dun lang yung kwento natin. Napansin nyo naman na medyo mahaba yung karanasan. Ewan ko lang siguro. Hindi ko alam kung tama yung taon na inilagay nung nagpadala sa atin. Pero latest lang to, 2024, ngayong taon. No, kaya nagulat ako. Sana, hindi, kasi chinat ko pa yun eh. Hindi na kasi nagre-reply sa akin. May gusto pa sana akong itanong. Kasi nga, hindi ko malaman kasi kung pangil ng kidlat lang ba yung hawak niya, no? Feeling ko naman, modelong panahon na kasi tayo ngayon. So, feeling ko may picture tong si Pepe. Sana makuha natin, no? Sana pumayag kahit picture lang na kasama tong si Elena, no? Tapos yung baboy ramo, grabe. Kita nyo naman hanggang ngayon, patuloy pa rin, di ba? Patunay na talagang hindi natin alam sa mundo. Meron pa rin talagang nakatagong ganong uri ng nilalang, no? Kaya sa mga mahilig kung saan-saan magpunta dyan, mag-iingat kayo, no? Diba? Sino ba naman makakalata na baboy ramo tapos di mo alam, aswang pala, diba? Yun nga lang, di lang nabanggit kung anong uri itong baboy ramo. Pero yung una kasi is bangkilan, diba? Alam naman natin na bangkilan is talagang malakas yan na uri ng aswang. Yun nga lang, nakakaiyak lang din yung unang part kasi namatay yung nanay niya, no? Pero para sa akin parang okay lang naman kasi wala namang namatay ng dahil sa aswang, no?
Bali yung nanay ni Pepe at yung tatay niya is namatay ng... Ay hindi. Yung sa tatay niya kasi namatay dahil sa katandaan, no? Feeling ko naman kahit nasa kanya yung mutya nung pangil, darating at darating talaga yung punto na hihina pa rin yung tao. Kasi mas mahirap yung ayaw na ng katawan mo pero pinipilit mo pa. Yun yung mas mahirap, no? Saya, kumbaga, para sa akin, naging okay na rin yun sa kumbaga yung kalagayan ni Manong Cosme, no? Kasi para sa akin, parang hindi na siya naghirap pa, no? Yun nga lang, hindi natin mayaalis. Masakit yung ganong parte para kay Pepe, no? Tapos yun, Pepeng Kaliwete. Lupit. Grabe. Parang ang galing kasi pag kaliwete yung ginagamit niya, lalo na kung gamit niya to pang laban sa mga nilalang, no? Parang kumbaga sabi nga asintado, no? Ang galing lang, no? Hindi ko lang kasi alam kung nagkaanak na ba tong dalawa. Yun ang gusto kong malaman. Kasi parang nabitin ako sa kwento ni Pepe. Biglang naging sila, no? Sana bumalik na to sa patag, no? Feeling ko magkakaroon pa to ng ilang kasamahan na antingero din. Hindi ko lang din alam kung anong nangyari kay Guido, no? Grabe. Hindi ko nalagay yung aral pero nakita nyo naman, una pa lang, ang aral nito is kasama na yung wag tayong mapanghusga sa tao. Lalo na kung sakaan nyo ang panlabas lang. Kasi hindi natin alam na buti na lang mabait tong si Tatay Cosme. Kasi kung iba-ibang tao tapos ginaganon-ganon nyo, talagang may kalalagyan kayo, no? So yun, unang aral natin na wag kayong manghusga, no? Na sa panlabas na anyo lang. Kasi mahirap naman talaga yon, mga kabaryo. Tapos yun nga, yung sabi ni Nino ba to? Ni Pepe, yung sabi niya na wag magtiwala sa nasa harap lang, no? Yun nga, totoo rin yun na hindi mo alam. Pag nasa harap mo lang yan, okay yan. Pero pag nakatalikod ka, kumbaga, di natin alam, baka pwede ka pang traitor rin, di ba? Grabe. Para sa akin, ang ganda ng kwento. Wala na akong ma-explain kasi alam niyo yung parang typical na kwento lang to na medyo may halong kilig, no? Kasi nga, andito tong si Elena. Hanga rin ako kay Elena, no? Hindi lang nasabi rito kung paano ba tamang term. Hindi lang nasabi na kung gaano niya kamahal. Tama ba kamahal? Kasi para sa akin, mahal niya tong si Pepe. Kasi nga, hindi niya naman siguro to una pa lang. Nung part pa lang na sinugod sila ni Guido. Hindi naman siya siguro pupunta ron para lang, parang wala lang, di ba? Yun nga lang, naging matigas tong si Pepe. Feeling ko mahal din talaga to ni Pepe. Nagustuhan niya rin to una pa lang. Yun nga lang, iniisip niya kasi baka madamay na antingero siya tapos yun nga may aswang, di ba? Hindi, alam niyo naman pag antingero hindi lang naman aswang, iba-ibang uri ang pwede mong makalaban dyan. Kaya talagang may madadamay at madadamay lalo na nakadikit sa'yo. So yun ang sigurong iniiwasan ni Pepe. Madamay itong si Elena. Tapos ayun na, nung nalaman niya na parang may alam tong si Elena, okay na, explain ko na lang sa'yo ganito o ganyan. So parang nagkaroon ng knowledge tong si Elena about sa mutya o tangan. Ayun, siguro na-adjust nila na hanggang ganito lang dapat, ganyan-ganyan. Para safe ka, safe din ako. So yun, para sa akin, maganda tong kwento para sa mga taong nag-iibigan. Oo, ako kasi wala tayong pag-ibig Kaya, alam niyo naman, syempre solo mode muna tayo ngayon mga kabaryo. Solo mode muna ang inyong lingkod. So yun. Kabaryo, yung shoutout ko pala, okay lang ba na next upload na? Kasi gusto ko sana maramihan ko pag binasa yung pangalan nyo Kasi nga, ang hirap naman pag konti lang, no? Sayang yung ibang humahabol. Kaya nagagalit sa atin. Huwag kayong magalit. Ako nga lang gumagawa niya ng shoutout na 15 minutes Kayo naman. Huwag kayong magalit. Kaya yun sana ipunin natin. Tapos yun nga, sana yung mga ads natin, konti lang naman, baka mapahintulutan nyo na para kahit papano, di ba? Tapos,
Okay lang na i-share nyo to na upload natin sa mga hindi na on yung notification bell kasi may problema tong YouTube. Hindi ko alam. Kahit naka-subscribe ka tas naka-on yung notification bell, talagang minsan delay. So, kayo nang bahala. Salamat at paumanhin na lang doon sa ganon. Hindi ko rin naman hawak yon. So, ayun. Yun lang naman. Kita-kits tayo sa susunod na kwento. Hanggang dito na lang. Maraming salamat mga kabaryo.